Good morning po sa inyo. Mali ang aking, Umaga pa tayo, ano po? Tapos. mali ang aking wordplay. So, in-encourage ko po kayo na sumama doon sa mission conference kasi yun po ay mandato po natin. Tama po, ang tawag po sa atin ay City Disciples. And ang verse po ng ating church ay Matthew chapter 28, verses 19 hanggang 20. Tama po, go and make disciples of all nations. Ngayon, wala pa po tayong equipping ng ganong klase. That is why maganda po siyang simula para sa church na ito na ma-equip po tayo for missions. Ako po personally, galing po ako sa grupo na ganon, galing sa Project Acts, sa Acts 13, we've been doing missions. Doon nga po kami nagkaroon ng connection ng aking asawa dahil sa kaka-mission ko. Malay mo, tinig kayo magka-asawa. Joke lang. So yun daw po ay kung bakit, though mas marami pong in-invite doon ng kabataan kasi nga po, syempre, alam ka naman ipadala natin si nanay sa Iran. O kaya si Ate Josie. Hindi po ba? Syempre, ang ipapadala natin, sabi po nung ni Pastor Mario ay yung mga 35 years old pababa. Ngayon, pero kailangan nandoon din yung 36 years old pataas kasi baka magbanggaan naman tayo sa church. Di po ba? Ang gusto ng mag-mission ng mga kabataan, ayaw natin paalisin. May pagkatawag sila mag-mission, John, sa lakas na nga na mag-gain mo. May gusto na nila mag-mission, ayaw natin paalisin. So, very important din po na matutunan natin siya. And at the same time, ang mission po kasi is across the street or around the world. Pagkapareho lang po yun. Kung tinawag ka ng Diyos na mag-mission sa kapitbahay mo, that is good. Kung tinawag ka naman ng Diyos mag-mission sa kabilang dako ng mundo, kung saan man yan, kung may missile man doon, that is also good. Ang mahalaga po, sinusunod natin kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Tama po? Ang problema lang is, kailangan equip tayo na gawin yon. Kaya nga po, I encourage you, kasi ang ganda po nung diniscuss ni Pastor Mario, yung thumb. Meron po doong breakout session, tuturuan tayo na makipag-interact. Yung una, yung letter T, yung tribal people. Yan, kasi marami pong unreached na tao galing sa mga tribo. Kami po personally, mga nakasama ko sila mga bata pa sila, punta kami sa mga mangyan, yan, sa mga katutubo, tama po. Yan, tapos yung Asia, mga Hindu, kasi itong karamihan sa mga kalapit natin sa Asia, Hindu. Tapos yung letter U, yung unreligious people. Yung unreligious people, malawak po ang sakop nito, mga hindi lang po ito atheist. Ngayon po sa panahon natin kahit LGBT, unreligious po yan. Kaya yung mga tao na niliniwala sa Diyos. And then yung M po, ito alam po marami sa inyo magiging interested kasi natala may Muslim. So tuturuan nila kayo kung ano yung, kasi hindi mo sila pwedeng sharean nang hindi mo alam yung paniniwala nila. Ano ba yung pinanghahawakan nila. And the last po yung Buddhist na in our region, in Asia, ay marami rin po nakapaligid sa atin. So if you feel like you're being called to missions, wala po itong edad. Okay po, basta kaya nyo pa. Halimbawa ay ngayon ka lang nakakilala sa Diyos at medyo may edad ka na, pero alam mo na tinawag ka ng Diyos pumunta halimbawa sa Africa, wala pong problema. Diba? Mag-praying tayo na maging missionary sending church tayo. Baka pala kumukuha sinat ng visa. May mission pala siya sa kung saan man siya dahil sa Antarctica, mga penguin, di ba? Huwag naman doon, walang tao doon. Doon tayo sa may tao na hindi pa nakakilala sa Diyos. And it is also our part, missions is also doing our part for the end times. Kasi hindi ba po, isa yan sa palatandaan na babalik na ang Panginoong Hesus pag ang lahat ng tao ay nakarinig na. The problem right now is, hindi pa lahat ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Tama po? Ano po, baka mamaya kayo, kapitbahay mo, hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos eh. Hindi po ba? Nakarinig pero hindi clear, unclear. Ngayon, ang Diyos po ay just. Alam po natin na siya ay patas. Ano din niyo po hahayaan na ang mga tao ay pumanaw o mawala sa mundong ito o bumalik siya nang hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po tayo dito sa City Disciples ay meron po tayong mandato. Okay po, tandaan niyo po yan. Hindi po kayo tinawag na maupo lamang sa church. Okay po? Tama po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka tinawag na maupo lang sa church. Meron po tayong mission. Tama po. Okay, so palakpakan naman po natin ng Diyos.
ngayong umagang ito. And patuloy po tayo. We are now in week number 14. Yan. At patapos na po tayo sa Majesty series natin. And papasok tayo sa kasunod. Medyo intense po yung mga kasunod na series natin. Kasi nalalapit tayo sa dulo ng Matthew. But right now, we are in Matthew chapter 14. And to be honest, wala pa po akong nakita pastor na nag-preach itong passage na to. Kasi nung nakita ko to, naisip ko rin, paano ko ba itatakal itong passage na to? Pero I saw this very important. Ito po yung kagandahan na niraran through natin yung Matthew. Alam niyo po kung bakit nakikita natin, kilala po natin si Matthew. Okay po, siya isa sa disciple ni Jesus. He is a very detailed, oriented person. At hindi po ito isinulat randomly. Ano nga po, kasi pag binasa mo yung Matthew chapter 17, nagsimula, ano pong ginawa, ano pong nabasa natin last week? Yung transfiguration. Ano, transgender, sasabihin. Transfiguration. Okay? So, nagpakita nandun si Jesus, nagliwanag siya, pinapakita yung glory niya, tapos ngayon po, nandun tayo sa Matthew, buksan niyo na po ang Bible niyo, chapter 17, verse 9 to 13. And very interestingly, next week, magkakaroon po tayo, mapasok tayo in verse 14, miracle po yung kasunod. At kung naisipin mo, parang naligaw yung miracle ng chapter. Kasi tapos na tayo sa God of Miracles. Pero ito po ang kagandahan na iniisa-isa po natin yung verse by verse, word for word. Kasi makikita po ninyo na hindi yun randomly nilagay doon ni Matthew. Okay po? Ito yung kagandahan na iniisa-isa natin to eh. This is building up to something very great. So Majesty, week number 14, the promised son. Ito po ang topic natin. Sabihin mo nga, the promised son. Isa pa po, laksan natin, the promised son. Promise God. Ayan. Okay, Matthew chapter 17, verse 9 hanggang 13. Magbabasa po ako ulit sa ESV. Verse 9. And as they were coming down the mountain, Jesus commanded them, tell no one the vision until the Son of Man is raised from the dead. And the disciples asked him, then why do the scribes say that first Elijah must come? He answered, Elijah does come and he will restore all things. But I tell you that Elijah has already come, and they did not recognize him, but did to him whatever they pleased. So also the Son of Man will certainly suffer at their hands. Then the disciples understood that he was speaking to them of John the Baptist. Manalangin po tayo. Lord Jesus, we thank you. Our Father, salamat po sa umagang nito. O Holy Spirit, may you encompass us today. Speak to us, to our minds. Kayo po, Panginoon, ang sumama sa amin in our spirits that we may understand that the certainty of the cross and that you are the promised Messiah, the promised Son from the ancient days, Jesus. Turuan mo kami, Panginoon, that these things will not just be information at mabago po nito ang aming mga puso sa pamamagitan ng pagbabago ng aming isipan sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So ngayon po, alam natin, sino po sa inyo naniniwala na pinufulfill ng Diyos ang mga pangako niya in His perfect time? Amen? Yan ang isa sa mga pinangangawakan natin, mga Kristiyano, di ba? God fulfills His promises on His perfect time. At ang keyword po doon is His perfect time. Ang problema po sa atin, meron tayong mga tao, meron tayong sarili nating timeline na akala natin gagawin ng Diyos ang pangako niya sa sarili nating timeline. Na Lord, dapat pag ganitong edad ko, graduate na ako ng ganito, o pag ganitong edad ko, may business na ako ng ganito, meron na akong 15 na anak. Diba? Meron na akong 15 na anak, o meron na akong ganitong business, pero kung titingnan natin, iba po ang timeline ng Diyos sa timeline natin according to human expectations natin mga tao. Tama po? And I think we have proved that over our lives, lalo na po sa matatagal ng Kristiyano. And when our expectations are wrong, tayo mga tao, we can miss. Maaari po nating ma-miss o hindi natin makita yung mga bagay na hinihintay natin. Maaaring dumaan siya, tapos hindi natin makilala na yun pala yung hinihintay at pangako sa atin ng Diyos,
Kasi mali yung expectation natin. Tama po, kaya very important yung alignment sa kalooban ng Diyos. Kasi ako personally, I have missed many things in my life. Hindi ko na-recognize na Diyos pala yung kumikilos doon. It is because I am not aligned to the Word of God and that I am not aligned to His will. At ngayon po, sa Matthew chapter 17 verse 9, pababa na sila ng bundok, galing sila sa Transfiguration, nakita nila yung glory ni Jesus, nagkaroon sila ng glimpse sa kaluwalhatian ni Jesus in a glorified body, at nandoon si Moses, nandoon si Elijah. Yes, in the New Testament, nagpakita si Moses at si Elijah kay James, kay Peter, at kay John. And then pababa na sila, okay po, nagkaroon sila ng mga diskusyon with Jesus kasi medyo na-excite si Peter. And now, coming down the mountain, they have witnessed something very extraordinary. Tama po? Hindi normal yung nakita nila. At kung ikaw yun, nagising ka ng madaling araw, nakatayo si Moses at si Elijah sa kwarto mo, magugulat ka din, tama? Kasi itong mga to, they were heroes of the Jewish people from the ancient days, from the Tanakh, sa history nila. Diba, imagine mo, it is the equivalent of halimbawa, nagising ka tas nandun sa labas ng bahay nyo, si Andres Bonifacio, si Jose Rizal. Anong gagawin mo? Parang ganon. They were heroes of the Jewish people. Ito yung nagsulat ng law. Ito yung one of the greatest prophets, Elijah, and nakita nila kasama nila si Jesus. In the mountain, they have seen something very extraordinary. At bukod dun sa dalawa, nakita nila yung glory ni Jesus. Above all things, nakita nila yung kaluwalhatian ng Diyos. Kung sino talaga yung sinusundan nilang teacher. This rabbi, this prophet na tinatawag ng mga tao, this miracle-working person, nakita nila kung sino talaga siya. At nakita nila na siya ay Diyos. Tama po? And now, narinig din nila, kung hindi pa yun sapat, narinig nila ang boses mismo ng Ama. Na makinig kayo kay Jesus. This is my Son, whom I am pleased, listen to Him. Di ba po yung nabasa natin last week? And supposedly, kung titingnan po natin, kung iisipin natin at medyo may logical tayo, supposedly dapat na-settle na nun yung mga isip nila. Tama po? Na nagkaroon na sila ng clarity, naintindihan na nila yung lahat, naintindihan nila yung kailangan mangyari, naintindihan nila si Jesus ay Diyos. Pero ang katotohanan is, it did not settle their minds. It does not do it. Okay? Instead, habang bumababa sila, mas marami ngayong tanong na bumabagabag sa isip nila. Habang bumababa sila, meron silang question, hindi tungkol sa glory ni Jesus, hindi tungkol sa kung sino si Jesus, pero tungkol sa isang prophecy from the old days. Ngayon, ang sabi nila, may tinanong sila kay Jesus, why do the teachers of the law say that Elijah must come first? Bakit daw sinasabi ng mga Pariseo, mga teachers ng law, na kailangan dumating muna si Elijah bago dumating ang Messiah? Ngayon, kakakita lang nila kay Elijah. Pero umalis ulit. Tama? Tama po. Nakita nila si Elijah, pero umalis ulit si Elijah. Ngayon, nagkaroon sila, nagkaroon sila ng tanong, bakit? Lord, akala ko ba ito na? Diba? Lord, akala ko ba ito na yung mangyayari? Bakit? Nandiyan na ka si Elijah, tapos nawala ulit. Kasi sabi ng mga teacher, sabi ng mga Pariseo, kailangan dumating muna si Elijah, mag-i-establish siya ng, he will judge the nations, he will establish these things, and then, tsaka dadating yung Messiah. And itong tanong po na ito, it reveals something very important para sa atin. Yung mga disciples, hindi nila nila-reject si Jesus. Kung hindi, ang problema nila is, sinusubukan pa rin nila na i-fit si Jesus doon sa framework na naitanim sa kanila ng bayan ng Israel. Kung paano sila pinalaki, yung expectation nila na ganito yung sunod-sunod na mangyayari, itinatry nila at tinitingnan nila kung paano ba mag-fit in si Jesus doon sa picture na alam namin. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? Ibig sabihin, they were drawn by human expectations. Sabihin niyo nga po, human expectations. And si Jesus po, nung tinanong nila si Jesus in this moment, tinuruan po sila ni Jesus ng something na mas malalim that na-miss nila yung nangyari. Na na-fulfill na ni Jesus at finulfill na ng Diyos yung prophecy na yun.
hindi nila nakita, hindi nila naunawaan. It already happened, they just did not recognize it. Okay po, so number 1, ito po tayo sa ating points, God's timing. One of the things na drawn tayo mga Kristiyano at lagi natin hinihintay yung God's timing. So sa verse 9, balik po tayo. As they were coming down the mountain, Jesus commanded them, "Tell no one the vision until the Son of Man is raised from the dead." So medyo matindi na po yung tension kasi nung nakaraan, kung ipapaalala ko po sa inyo, last 2 weeks ago, hindi po ba, napag-usapan natin na sinabi ni Jesus na kailangan siyang maghirap at mamatay sa krus. Tama po? So ngayon, ito na naman. Meron na naman na pahagingan na naman ni Jesus. And in 2 weeks from now, pahagingan na dito ni Jesus sa pag-uusapan natin. Ngayon, ang sabi niya, "Tell no one the vision until the Son of Man is raised from the dead." Hindi po ito secret na. Hindi na po sikreto na mamamatay si Jesus. Alam na ng mga disciples. Hindi pa lang din nila na-absorb. At ngayon, hindi na ito about secrecy, tungkol na po ito sa timing. Ito na po yung pinag-uusapan natin ngayon, timing. Kasi nakita na nila yung glory ni Jesus, pero hindi nila naunawaan pa yung cross. Kasi kahit ako, kung ilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon ng mga disciples ni Jesus, at sabihin sa akin ng mentor ko, ng sinusundan ko na to, na someone very amazing, ipapagaling siya ng mga may sakit, alam ko na siya ay Diyos, siya ang anak ng Diyos, siya yung tagapagligtas, tapos sasabihin niya sa akin na mamamatay siya. Kahit ako mahirapan ako tanggapin yun eh. Tama po? Ilagay niyo yung sarili niyo sa sitwasyon ng mga disciples. At sasabihin niyo sa inyo na kailangan siyang mamatay, mahirap po tanggapin yun. Tama po? So ngayon, sinabihan sila ni Jesus na huwag muna nilang sabihin sa mga tao yung nakita nila. Silang tatlong eyewitness testimonies from Peter, James, and John, na nakita nila si Jesus na nagliwanag with Moses and Elijah na doon nakatayo. So, ngayon po, ine-expect kasi nila at ng buong bayan ng Israel na yung tagapagligtas na parating ay isang hari na mag-overthrow sa Roman Empire. Ngayon, hindi kasi yun yung parating at ine-explain ni Jesus na hindi yun yung mangyayari. Na ang parating is a suffering Savior. Tagapagligtas na kailangan magdusa, kailangan pahirapan, kailangan masaktan, at kailangan mamatay. Ngayon, hindi yun fit doon sa expectation nila na tagapagligtas na parating. Kasi mali ang unawa nila, kaya nga po lumabas yung Order of Zealots. Alam niyo ba yung Order of Zealots? May isang disciple si Jesus na galing sa Order of Zealots, si Simon the Zealot. Yung pong Order of Zealot, ito po ay mga extremist. Extremist po sila na nagka-training sila ng martial arts, ng pagiging warrior, pagiging sundalo, para pag dumating ang Messiah, meron ang mga sundalo yung Messiah na lalaban sa Roman Empire. Yun po yung Zealots. Okay po? Nanuha niya na. Kasi pag nabasa nyo, ito yung listahan ng disciple ng Jesus. May nagalagay doon, Simon the Zealot. Ang ganda po ng portrait nito ng The Chosen. Diba? Nung nakilala niya. Kasi trained talaga siya na makipaglaban. Ngayon, hindi kasi yun ang pinunta ni Jesus. Na-misunderstand nila kung ano yung parating na hari. And yung glory na nakita nila sa bundok, sa mountain, kailangan ma-interpret yung glory na yon ayon sa suffering na parating. Kailangan maintindihan natin yung topic po natin ngayon, the promised son. Yung pangako na yun, yung pagkakapangako sa anak, sa Messiah, sa tagapagligtas, ay hindi una sa paghahari. Ito alam natin maghahari si Jesus, pabalik siya. Pero yung unang nangyari na yun is about suffering. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin ang Christianity, being a disciple, and suffering. Magkasama po yun. Okay po? Lagi yun magkasama. And this speaks directly kung paano natin maintindihan na nag-work o kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Minsan kasi gusto agad natin ng clarity. Tama po? Ako, I myself, I always pray for clarity. Lagi ako nananalangin sa kalinawan. And hindi niyo po ako masisisi dito kasi po ako po ang inyong pastor. Tama po? Gusto ko na makita kung saan tayo dadalhin ng Diyos.
Gusto ko na makita, Lord, ano bang plano mo sa amin? Ano bang direction na dalan mo sa amin? Lord, gusto ko po ng clarity. Kung meron po kayong ibibigay sa akin, huwag na kayamanan, huwag na mga pera, huwag na mga sasakyan, huwag na kahit ano. Gusto ko lang po, Lord, clarity. Gusto ko po ng direction. Kasi pinagkatiwalaan mo ko ng mga tao ng isang church. Manguna, magturo, mag-disciple. Ngayon, Lord, hindi ko po alam lahat to. Kaya, Lord, kailangan ko ng direction. Pero tayo mga tao, medyo drone tayo. Gusto natin, kita na natin lahat ng bagay bago pa siya mangyari. Tama? Kaya nga medyo di ba, ganyan ang thinking natin na, ganito ang gagawin mo, tutoy, pag magka-college ka. Ganito ang gagawin mo. Kasi anong ganito ang kuhanin mo, pag senior high mo, ganito mag-i-step ka. Para pagdating ng anong kukuhanin mo, anong mga possible mong pwedeng kuhanin. Pwede ka mag-engineer, pwede ka mag-doktor, pwede ka computer vulcanizing, kung ano ba man gusto mo. Hindi ba? Kasi planado natin, kailangan nakikita natin. Kasi nakaandyan ang pera. Tama? Nakaandyan ang pera, kailangan maging ka para makatulong ka sa church, makatulong ka sa pamilya mo, matulungan mo lahat yung pinakamalayo mong kamag-anak na hindi mo kilala. Kailangan ito mga bagay na ito mangyari sa buhay mo. Gusto natin clarity. Gusto natin hawak natin. In control tayo sa lahat ng nangyayari. Pero ano po ang katotohanan? In control po ba tayo sa lahat ng nangyayari sa buhay natin? Hindi. Ang in control ay ang Diyos. Ang Diyos lang ang in control. That is why, alam niyo po, ang salitang control ay malayo sa salitang faith. Kasi maniwala po kayo sa akin, kung alam niyo po ang mangyayari, hindi na po faith yun. Facts po yun. Tama? Pag alam mo na ganito yung mangyayari sa iyo, pagdating ng ganitong edad, hindi na yun pananampalataya. Kaya kung ikaw ay nagugulat at medyo malabo yung mga bagay, and you are praying for clarity, nasa tamang daan ka po. But because it means your faith is working. Nagkakaroon ka ng pananampalataya sa Diyos kasi hindi mo alam yung mangyayari, kaya nilalagay natin yung tiwala natin sa Diyos na alam kung ano yung mangyayari. Tama po? Amen? And ito po yung nangyayari dito. We want to understand what God is doing here. Gusto nilang makita kung ano yung ginagawa. Kasi nung nakita nila yung glory ni Jesus, lalo sila nagkaroon ng tanong. Kasi gusto na nga magtayo doon ng tent ni Peter eh. Tama po? Na o sige, dito na. Simulan na natin itong revolusyon. Diba? Ito na yung panahon. I-overthrow na natin yung Roman Empire. Tatayuan ko na dito ng tent si Jesus. Andito si Moses. Andito si Elijah. Tawagan na natin lahat ng mga tropa natin. They want control. At nung nawala yung dalawa, at nawala na rin, bumalik na si Jesus sa human form niya, nawala na yung glorified form na pinakita lang sa kanila, lalo sila nagkaroon ng tanong, gusto nilang maintindihan ano ba yung nangyayari. Pero ito po yung gusto ko po na ipaunawa sa inyo, that God's revelation is progressive. Sabihin niyo nga po, progressive. Ano ba pag-ibig sabihin ng salitang progressive? Ito po ay step by step. Sabihin mo nga po, step by step. Step by the step, di ba? Ang sumakses daw ay step by the step. Di ba? Minsan yung mga napapanood natin sa social media, may katotohanan din eh. Kasi progressive po ang revelation ng Diyos. Yung ngayon, nangyayari sa buhay mo na hindi nagme-make sense, darating ang panahon, magme-make sense po yan. Yung problema ngayon na hindi mo maintindihan bakit mo pinagdadaanan, darating ang panahon, pagtatawanan mo nilang yan. Tama? Kaya kung meron sa inyo dito na merong dinadalang mabigat, maniwala po kayo darating ang panahon, you will look back and you will see na ang babaw na pala nun ngayon sa akin. Dati parang makamatay na ako, parang hirap na hirap ako eh. Pero may plano pala ang Diyos. Maaaring redirection siya, maaaring pinapalo ka ng Diyos, pinatapik ka, papunta sa right direction, and you will see that God's revelation is progressive. At yun po yung nangyayari dito. Ang problema, gusto natin i-rush ang Diyos papunta doon sa timeline na gusto natin mangyari. Ganun din yung mga disciples, nila-rush nila si Jesus eh na, Lord, hindi ba sabi kailangan dumating muna si Elijah? Pero ang sinasabi ni Jesus is, ang na-explain po ni Matthew, in Matthew chapter 16 and 17 is that hindi pa tapos ang Diyos. May mangyayari pa, may parating pa. Unti-untiin natin. Kasi ito yung nagiging problema po natin eh. Katulad ng mga disciples, kailangan natin maghintay para sa full picture.
Kaya ganda po na binabasa natin ito ng ganito kasi nakikita natin yung kahinaan ng mga disciples at this time bago sila maging effective pagdating natin ng Acts. Tama? Kasi in Book of Acts, sobrang effective na nila eh. Talagang booming, mag-preach si Peter sa isang lugar. Libo-libo na convert, libo-libo tumatanggap kay Jesus. Pero dito, wala pong pinipreach si Peter. Nagtatanong pa siya kay Jesus. Nare-rebuke pa nga siya ni Jesus eh. Isang beses nag-confess siya, tama, that you are the Christ, the Son of the living God. Tapos kasunod, get away from me, Satan. Tapos ngayon naman dito, impulsive naman siya, magtatayo naman siya ng tent. Makikita natin hindi pa sila effective at this time. Kasi nasa progression pa yung revelation ng Diyos, hindi pa nila naiintindihan yung full picture. Kaya kung meron isa sa pinakamagandang character development, kay Peter yun eh. Nanggaling dun sa pinakaunang minute siya ni Jesus at nangingisda siya hanggang sa lahat na nangyari na to. Alam niyo po, yung span ng pagkatawag ng ni Jesus kay Peter habang nangingisda siya hanggang sa panahon na minute siya ni Jesus ulit nang nangingisda siya, yun po yung discipleship. So kung gusto niyo magkaroon ng idea kung ano yung discipleship, look closely sa kung ano yung nangyayari sa mga disciples. Okay po? Every week, every time we speak and talk about this kay Jesus sa mga disciples, discipleship po yung nagaganap dito. Okay? Amen? Kasi if we are called city disciples and we are called to be a disciple-making disciple, kailangan maintindihan po natin kung ano yung discipleship. Pwede po ba yung nagde-disciple ka na malayo ka sa buhay ng mga dinidisciple mo? Ganun ba ginawa? Online ba sila ng ano? Hindi po ako against sa online ha. Pero hindi yung buhay po nila magkakasama sila. Tama? Magkakasama sila. Ang po saan pumunta si Jesus, isama sila mananalangin si Jesus, kasama sila. Ipapakita si Jesus sa kanila, kasama sila. Lalo na po itong tatlo, inner circle ni Jesus. Lahat ng nangyayari, kasama sila. Okay, may magiging kaguluhan sa buhay ni Jesus, so hulihin siya, kasama sila. Maliban na lang, nahuli si Jesus kasi nagpulasa na sila pagkatapos po nun. Okay? So ngayon, kailangan po, balik tayo, kailangan natin makita muna yung full picture. At kung hindi mo pa nakikita ngayon, yung full picture ng ginagawa ng Diyos, papunta na po kayo doon. Okay? It is progressive. Number 2, human expectation filter. Human expectation filter. In verse 10, sabi po dyan, and the disciples asked him, then why do the scribes say, the teachers of the law say that first Elijah must come? Bakit? Sabi po ng mga escriba, ng mga rabbi, ng mga tagapagturo, na kailangan mo nang dumating sa Elijah. Ang nire-refer po nila dito ay isang prophecy galing sa Book of Malachi. Okay, basahin niyo po ang Malachi para makita po ninyo na nagtuturo na si Elijah ay darating bago dumating ang Messiah to restore all things. Or in other words, to prepare the way. Yun nga po, prepare the way. So yung expectation na ito ay galing deeply rooted sa pag-iisip, sa cultural thinking ng mga Jewish people. Kasi kung titignan natin, nag-iintay sila literally sa pagbabalik ni Elijah. And which explain yung excitement ni Peter, ni James at ni John nung nakita nila sa Elijah. Tama po? May naiintindihan po ba kayo na naunawaan niyo yung nangyayari? May explain po kung bakit sobrang excited nila nung nakita nila sa Elijah. Kasi deeply rooted in Jewish thinking na darating muna si Elijah to prepare all things bago dumating ang Messiah. Nakita niyo na po bakit sobrang excited nila sa Transfiguration. Excited talaga sila. Kasi ito yung nakabasa namin sa Malakay. Ito, nandito na si Elijah eh. Tapos nawala. Sumalis ulit. Hindi siya nagpunta. Di ba? So makita ninyo bakit sila nagkakaroon ng pagtatanong. Ngayon, confused na sila. Naglalilito na sila kung ano yung nangyayari. Kasi kung si Jesus ay ang Messiah na alam nila si Jesus, alam natin, kinonfess ni Peter just a chapter ago na si Jesus ang Messiah, He is the Messiah, the Son of the living God. Ngayon, nakita nila yung glory, pero nasaan na si Elijah? Ba't siya umalis? Bakit si Jesus na lang yung nandun nung nagsalita yung Ama?
And this reveals a pattern na nga hanggang sa panahon po natin ngayon ay nag-i-exist pa din na ang mga tao ay nire-reject ang Diyos, hindi dahil nagkamali ang Diyos o walang ginagawa ang Diyos, kung hindi nire-reject natin ang Diyos dahil kumikilos siya sa mga bagay na hindi natin ini-expect na ganun ang mangyayari. Kumbaga, minsan yung mga ini-expect natin mangyayari, hindi yung nangyayari. O minsan, unfavorable pa sa atin yung nangyayari. Parang, Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Bakit nagkakandalo-kaloka yung buhay ko? Bakit pinagdadaanan to? Lord, bakit natutulog ka po ba? Diba yan? Meron tayong meron kanta mga Pilipino, diba? Si Carol B. Diba? Kasi minsan we're asking, Lord, kung totoong nakikita mo yung pinagdadaanan ko, bakit ganito yung kabigat yung nangyayari sa buhay ko? And when we think about it, meron po kasi tayong assumptions. Sabihin nyo nga po itong salitang to, assumptions. Even in our culture, being a deeply rooted Christian culture, ang mga Pilipino na dinala dito ng mga, nagdala ng Catholicism, ang mga Espanyol dito, at nagdala ng Protestantism, ang mga Amerikano dito 100 years ago, rooted po ang ating kultura sa expectation natin sa kung ano ang Diyos. Kaya nga na nakaraan, medyo nababagbag yung damdamin ko nung nakikita ko yung yung sa Quiapo, kung gaano ka desperate ang mga Pilipino sa miracle. Sobrang desperado nila na, ewan ko kung nakapunta na po kayo doon kasi minsan natatiming na dati, may bibili na akong supply. Ano pala pista pala na Nazareno, nandun ako. Ang daming tao, walang madaanan. And this shows you na ito po yung kultura natin bilang Pilipino. Tama po? Rooted tayo na meron tayong ini-expect kung ano ang Diyos. And in all honesty, ang expectation po natin ay ang Diyos ay nagbibigay ng blessing. Tama? Na maputasan ko lang yan. Makalapit lang ako. May mangyayaring miracle sa buhay ko. Ngayon, hindi ko po dinedeny na nagbibigay pa rin ang Diyos ng miracle. Pero ang tanong is, yun po ba yung paraan na magbibigay ang Diyos ng, yun po ba yung nakasulat sa Bible na magbibigay ang Diyos ng miracle? Kasi I have witnessed miracles firsthand. In this church, in our lives, in our years of ministry, pero hindi po, kadalasan po kumikilos ang Diyos sa mga bagay na hindi natin ina-expect na yun yung gagawin niya. Hindi natin siya pwedeng ikahon into a pattern na, di ba, na gagawin ko to tapos magmimilagro ang Diyos. Hindi na ganito ang gagawin ko para salugitin ng Diyos yung panalangin ko. Ganito yung gagawin ko para magkaroon ng breakthrough sa buhay ko. Minsan kahit tayo mga Kristiyano, di ba? Alam niyo kung alam niyo yung fasting. Magka-fasting ako para sagutin ako ng ganito. Di ba? Magka-fasting ako para magka-fasting ako ng 50 days, 50 nights para 41 days para intense. To Jesus 40 days, 40 nights. Sabi mo, sige Lord, papakita ko sa iyo ang devotion ko. 41 sa akin. 41 days, 41 nights. Papasting ako. Hindi ka nga makapag-fasting sa social media eh. Parang mas kailangan mo mag-fasting sa social media. Diba? Pag kailangan ko Lord ng breakthrough, ganito yung gagawin ko, makakuha ko ng breakthrough, sagutin mo, Lord, ganito yung gagawin ko para sagutin mo yung pangako mo. Mangyari na yung pangako mo sa buhay ko, ganito yung gagawin ko. Pero in reality, kapag ka hindi nangyari yung expectation natin at hindi inalaw ng Diyos na mangyari yung mga bagay sa buhay natin, through our lens of expectation, nagsisimula tayo na questionin siya. I have been around Christians who have been Christians for a very long time, kahit mga pastor na, mga leaders sa church. But still, they come to a time na kine-question nila ang Diyos. Bakit? Dahil may mga bagay na nangyayari sa buhay nila na hindi nila in-expect. And kaya ko po ito sinasabi sa inyo, because ito yung pwede nangyayari dito. When the issue is, unfaithful ba ang Diyos? We know from the scriptures that He's always faithful. Tama? Alam natin na faithful siya at may pangako siya, it will come to pass. Pag may sinabi siya na gagawin niya yun. Tama?
Kung gusto ka niya bigyan ng miracle, bibigay niya sa iyo yun. Kung gusto ka niya pagpalain, pagpapalain ka niya. Ang issue ngayon is, baka kasi misplaced yung expectation natin. Kasi hindi tayo nagbabasa ng Bible. Baka yung expectation natin sa kung sino ang Diyos ay galing sa mga narinig natin, galing sa mga nag-mentor sa atin o sa kultura natin, sa mga nakapaligid sa atin. Tama? Baka yung expectation natin sa kung sino ang Diyos ay galing sa relihiyon natin. O galing sa mga magulang natin, o galing sa mga pastor na nauna sa atin, na tinanggap na natin without first asking what the Bible says. Wala pong perfectong pastor. Okay po, kaya sinasabi ko sa inyo lagi, don't just take it from me. Don't just take it from me. Buksan niyo po yung Bible niyo, kaya nga po kayo may Bible na sa inyo. Kung gusto niyo pong matuto kung paano mag-interpret ng Bible, sumama po kayo. Ang second batch ng communicator. Kasi patapos na sila, 3 lesson na lang sila. Graduate na sila, yung mga drop-out dyan, mag-ano kayo sa mga drop-off na. Sinan daw kasi drop-off na daw sila rin eh. Nakapansel. Pumasok kayo sa second batch natin ng communicators. Tuturuan ko kayo paano interpret ng Bible sa biyaya ng Diyos. Kung ano yung natutunan ko, ipapasok ko po sa inyo. Okay po? Kasi baka kasi yung expectation natin misplaced kasi hindi natin kilala ang Diyos. And when you understand who God is, truly understand who God is, kung paano siya kumilos, kung ano yung expectation na dapat kailangan meron tayo, maunawaan mo kung paano siya kumilos. Alam mo, darating yung panahon, kahit nasa gitna ka ng problema, masaya ka pa din. Meron kang joy. Kasi alam mo, naunawaan mo kung sino ang Diyos. Naunawaan mo kung gaano siya kalaki. That these things, these problems, itong mga bagay na dumadaan sa buhay ko, maliliit lang ito pag ikinumpirto sa Diyos. At itong mga bagay na to, itong mga hindi nangyari sa buhay ko, baka hindi kasi yun ang plano sa akin ng Diyos. And that you understand na ang plano ng Diyos para sa iyo ay mas maganda. Kasi dito sa nangyayari, in verse 9, mali yung expectation nila. Mali yung expectation nila. Pasok po tayo sa kasunod. Number 3, the promise. Fulfilled but missed. Okay? Ngayon, sinagot sila ni Jesus. Tingnan nyo, naghihintay sila mangyari, yung kailangan mangyari. Ngayon, pagsagot ni Jesus sa kanila, nangyari na pala. Naghihintay sila na, Lord, kailangan di ba po muna mangyari ito? Kailangan dumating muna si Elijah, tapos ipe-prepare niya yung daan, he will judge them and mga kailangan mangyari na to, and then the Messiah will come. Ngayon, sinagot sila ni Jesus, hindi nila nakita, nangyari na pala yung hinihintay nila. Hindi nila nakita. Hindi nila nakita kasi mali yung expectation nila. Verse 11 and 12. Basahin po natin. He answered, Elijah does come and he will restore all things. Katulad ng tinasabi nila, nakalagay sa Malakay. But I tell you, verse 12, that Elijah has already come and they did not recognize him, but did to him whatever they pleased, so also the Son of Man will certainly suffer at their hands. Sabi ni Jesus, dumating na si Elijah na hinihintay nyo at hindi nila siya nakilala. At ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya, pinahirapan siya at namatay siya. They suffered at their hands. So certainly, ganun din ang mangyayari sa anak ng tao. Sa kanya. Kay Jesus. Okay? In-affirm ni Jesus yung prophecy, totoo yung propesya na nakasulat sa Malakay. Pero nire-define niya yung hindi nila nakita. Dumating na si Elijah, hindi literally, okay? Hindi ko pa sinasabi na si John the Baptist ay si Elijah, okay? Magkakamali po tayo dyan. Hindi po literal yung pagkakasabi ni Jesus kung hindi functionally. Sabihin niyo po sa katabi niyo, functionally. Ibig sabihin, yung sinutukoy sa prophecy sa Malakay na darating si Elijah to restore all things and to prepare the way, yun ay function o trabaho ni John the Baptist. At ang tinutukoy ni Jesus na dumating na si Elijah ay si John the Baptist. And true enough, makikita natin, yes, he prepared the way of the Lord. Nag-conduct siya ng baptism. Pag nag-preach siya, ano ang message ni John the Baptist?
repent. For the kingdom of God is at hand. At meron parating sa akin na hindi ako karapat-dapat kahit magtanggal lamang maghawak ng kanyang sandalyas. Ibig sabihin, He is preparing the hearts of the people na magrepent na sila kasi parating na ang Messiah, and true enough, ang ganda ng ng interaction nila. Napanood niyo po yung The Chosen, John the Baptist and Jesus. And we can see na na-prepare ni John the Baptist yung way sa pagdating ng Messiah at pagdating po ni Jesus, prepared na yung daan. And He has already restored all things. Ngayon, finulfill ng Diyos yung pangako niya, pero hindi exactly as intended o sa expected ng mga tao na ganun yung mangyayari. Kasi na-excite sila nung lumabas si Elijah eh. Pero hindi nila nakita, nagawa na ni John the Baptist yung sinasabi sa Malakay. To restore all things and prepare the way. Tama po? Pero hindi siya na-recognize ng mga tao. Yung supposedly mga tao na dapat makaka-recognize sa kanya, hindi siya na-recognize. Anong ginawa sa kanya? They rejected Him, they silenced Him, and they killed Him. Pinatay nila si John the Baptist. He's rejected, silenced, and killed. At isa po ito sa mga pinaka-sobrang truth in this passage na ito ay posible na i-fulfill ng Diyos ang pangako niya, pero hindi makita ng mga tao completely na ginawa na pala ng Diyos. At alam niyo po, nung nabasa ko ito, nagtatanong ako sa Lord, Lord, may dumating ba pagkakataon sa buhay ko na yung pangako mo pala ay ginawa mo na pero hindi ko nakita? And when I think about it, many times it has happened. Na may finulfill ang Diyos na pangako niya, hindi ko nakita. And I will just see, few moments later, i-confirm pa ng Diyos sa akin na nangyari na yung pangako mo sa iyo. I-remind niya pa ako. I-remind pa ako ng Diyos na ito na yung pangako mo sa iyo. Nangyari na. Hindi mo nakita. And yan din po sa kanila. Hindi nila nakita. Bakit? Because their expectations blinded them. Expectations blinded the people. Ngayon, ang ganun din po sa atin, you could be waiting for God, you can be praying to God, you can be expecting God to move, and you can still miss Him when He shows up. Kaya nga po, I implore every one of you na magkaroon po tayo ng alignment sa kalooban ng Diyos. Paano po nagkakaroon ng alignment sa kalooban ng Diyos? Nananalangin po ba kayo? On your own personal time. Di ba? Nagbabasa po ba kayo ng Bible? Nag-worship po ba kayo mag-isa? Kasi yung ginagawa natin dito maganda. When you come to church, we pray. You hear the word. Galing po sa tinuturo sa atin ng Diyos. We worship together. Pero ang tanong is, hindi po ito lang ang kailangan natin gawin. Iniutos po ito sa atin ng Diyos that we come together, magpalakasan tayo, pero yung personal niyo po, trabaho po ninyo yun. Hindi po kayo lalago kung hihintayin niyo lang palagi yung Bible study niyo. Kung hihintayin niyo lang lagi yung mentorship. Kung hihintayin niyo lang lagi yung discipleship. Maganda po yung mga bagay na yun at hindi po natin yung tinitigil, pero mawawalan po ng saysay lahat ng yun kung hindi po kayo kikilos for yourself. Kung hindi po kayo sanay manalangin, mag-set po kayo ng time. Yung ginawa niya, sabi ni nanay sa inyo kanina, nananalangin siya 4 a.m., 4 p.m. Biblical po yun kasi si Daniel, in the book of Daniel, nananalangin siya ng alas 3. Kaya nga yung mga kalaban niya, alam kung kailan siya pupuntahan. Abangan natin si Daniel, magpe-pray na yan. Kahit yung mga kaaway niya, alam na magpe-pray siya ng alas 3. Ngayon yung kaaway natin, yung demonyo, sa buhay nyo, nasusurprise siya, uy, magpe-pray ko pala. Praise the Lord, magpa-praise the Lord pa sila. Uy, nag-pray si Harvey. Woo! Pwede ko na siya atakihin sa wakas. Kasi friends kami nung nakaraan, di kasi siya nagpe-pray eh. Tropa kami yan eh. Di ba? Minsan tropa mo na yung kaaway kasi hindi ka na nanalangin, hindi ka nagpe-pray. Tapos magtataka ka, Lord, bakit parang ang gulo ng buhay ko? You're neglecting what is supposed to be feeding you. Yes, you are being fed in the church. Totoo lang po, napaka-blessed po ninyo. Okay? Napaka-blessed po nating lahat na ganito po magturo ang Diyos sa atin in this church.
Pero, paglabas po ninyo ng pintuan na yan, at hindi kayo makabukas ng Bible, meron po kayong problema. Okay? So kung ngayon po ay nandun kayo sa situation na yon, I just encourage you na mag-set po kayo ng time sa isang araw, kahit anong oras. Kung sa tingin mo, available ka sa alas 7 ng gabi, o ganito 7, wala na akong gagawin. O kaya, okay, sobrang busy mo maghapon, ito gumising ka ng madaling araw. Gumising ka, mag-alarm ka ng 5, bukas ka ng Bible. Kasi hindi po pwede na dito lang kayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Tama po, ang sabi ni Jesus is He is the bread of life. Tama po, at alam niyo po, sa katotohanan, ito po ay nagpapakain sa atin at nabubusog po ang ating espiritu ngayon. Mapayag po ba kayo na linggo ko lang kayo papakainin? Yung physical ha, mapayag po ba kayo na, tara, punta tayo sa church kasi kakain tayo. Tapos yung Monday to Saturday, hindi po kayo kakain sa bahay nyo. Walang magluluto, walang bibili ng bigas, walang mamamalengke. Wala, natuto nga lang kayo. Magtatrabaho kayo maghapon pero walang kain. Payag po kayo. Anong mangyayari po sa katawan ninyo pag ganon? Manghihina, ano pa? Anong kasunod? Papayat ka, di ba? Magiging ano ka na siguro, talagang sobrang payat ka na. Kasi hindi ka kumakain eh. Ngayon, kung titignan niyo po yung espiritu ng katabi niyo, ano kayang itsura ng espiritu niya kung Sunday lang siya kumakain? Tama po, naiintindihan niyo po yung nangyayari. Nakapasok po tayo sa kasunod, number 4. This is where all this points out kasi rejection points to the cross. Ito pong tema ng Matthew chapter 17 ay sunod-sunod po ito. Ulit-ulit po, meron pong pinupunta sa atin na kailangan nating puntahan, and this is the cross. Rejection points to the cross. Sabi po, yung sa verse 12, yung last part ng verse 12, letter B, so also the Son of Man will certainly, sabihin niyo po, certainly. Yun po yung keyword dito. Kung gusto niyo i-highlight yun, i-highlight niyo. Certainly suffer at their hands. At isa po ito sa Hallelujah, first time nangyari, verse 13, then the disciples understood. Naunawaan nila for the first time. Pag binabasa natin yung Matthew, nakauna ko yung mga disciple. Naintindihan nila kung ano yung nangyayari. And the disciples understood that He was speaking to them about of John the Baptist. Pero balik po tayo sa salitang certainly kasi ito na yung hindi nila matanggap eh. At inuulit-ulit sa kanila ni Jesus na ganito yung mangyayari. Kung ano yung nangyari kay John, bumalik pa po tayo kay John the Baptist na pinatay na siya. Matay na si John the Baptist eh. Kung ano yung nangyari kay John, pinahirapan siya, he was rejected, he was despised, he was killed. He suffered and he was killed. Mangyayari din kay Jesus. Yun yung pinupunta po ni Jesus dito. So, yung rejection ng forerunner. Si John the Baptist po kasi yung forerunner ni Jesus eh. Siya yung nauna na mag-prepare. So, yung rejection ng forerunner is a picture kung paano din ma-reject yung hari na parating. It is a pattern ng redemptive plan ng Diyos. Alam niyo po, yung messenger ay rejected, yung Messiah ay rejected, and then comes glory. Yung nangyari last week sa binasa po natin in verse 1 hanggang verse 8, it is just a glimpse sa glory ni Jesus. Pero yung glory na parating, mas matindi po yung glory na parating. Pero, kailangan mo nang dumaan sa suffering and rejection. And now, the disciples understood na ang tinutukoy ni Jesus ay si John the Baptist. Pero, yung understanding na yon, it comes with a cost. Meron pong kabayaran yung pagkaunawa nila. Kasi ngayon, naunawaan na nila na tinutukoy ni Jesus ay si John the Baptist. Ngayon, alam nila kung ano yung nangyari kay John the Baptist. At ngayon, kailangan nilang i-grasp yung fact na kailangan din i-reject, pahirapan at namatay yung Diyos na sinusundan nila, yung tao na sinusundan nila. Jesus Christ. Their teacher, their rabbi, their master should also be rejected, should also suffer, and should also die. So yung understanding na yon, it comes with a cost kasi masakit po yun sa damdamin.
Tama po. And ngayon, nauunawaan nila that if Jesus is rejected, then the cross is unavoidable. The cross is unavoidable. And this corrects a dangerous assumption about following God na marami kasing nag-assume na kung may isang bagay ay galing sa Diyos, ito ay kailangan tanggapin, ito ay kailangan i-celebrate, at it will always be successful. Kabaliktaran po yun ang sinasabi ni Jesus. Kaya po, kapag kayo ay nagtuturo ng salita ng Diyos sa inyong mga anak, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan, huwag po kayo magtataka kung i-reject po nila kayo at ang inyong sinasabi. Kasi ang una pong nireject ay ang Diyos natin, si Jesus. Offensive po talaga ang Bible. Okay? Kung hindi po offensive yung Bible na binabasa nyo, mali pong Bible yan. Baka hindi po Bible yung binabasa nyo. Kasi sa totoo lang, pag nabasa nyo na kailangan natin mag-repent at magsisi sa kasalanan at tumalikod, that we have to deny ourselves, take up our cross, and follow Jesus, offensive po yun sa mga taong makasalanan. Kaya po yung mga napapanood natin na nagpipreach sa mga kalsada, lalong-lalo na yung mga sumusugod sa mga parade ng mga LGBT, sa mga lugar na hindi dapat sila mag-preach. Nakikita niyo po kung paano gano'n sila kamumian eh. Yung iba binabato, yung iba sinusuntok, yung iba binubuhusan ng kape. And kung ikaw ay alam mo na tagasunod ka ni Kristo, you have to expect these things. Pero ang tanong, mahadlangan po ba ng mga bagay na yan ang pinapagawa sa inyo ng Diyos? Ngayon, if you fully understand who Jesus is and what He came to do, kung anong ibig sabihin ng cross, hindi po tayo niyang mapipigilan. Tama po? Kahit yung mga kamag-anak ninyo, kahit nga sa mga kamag-anak lang ninyo eh. Nakapagkano pa, Jesus ka pa. Di ba? Smosa ka naman. Ano yung mga tao na nakilala sa'yo na sasabihan ka naman kung ano ng bagay. Pero when you understand what God told you to do, you have to do it. Amen? Gusto ko po kasi ipaunawa sa inyo yung importance ng cross. Yung importance ng suffering, ng rejection, ng lahat ng bagay na to. Kasi sabi ni Jesus, if you are experiencing yung rejection na yan, yung suffering na yan, yung persecution, know that it has rejected Jesus first. Amen? Kaya nga po marami pong in the history of Christianity, mga saints who were, tayo po lahat saints po tayo, pero yung pong mga ikinanonize ng Catholic Church, mga saints na pinatay, who were martyred for their belief. Kasi yun din po yung nangyari kay Jesus. Alam niyo po, maniwala kayo sa akin, if you fully understand these things, wala po kayong katatakutan. Tama po? Kaya nga ngayon, encourage ko kayo na sumama dun sa mission conference. Kasi nararamdaman ko, I feel strongly in my spirit that we will be a missionary-sending church. Amen? Para saan pa tinawag tayo ng city disciples and go and make disciples of Marahan ba nakalagay doon? Of Mangas? Of Alfonso? Hindi eh. Go and make disciples of all nations. Thank you, Jesus. Unti-unti lang, Lord, ha? Okay, pass. Dave, saan ka pupunta sa Iran? Papadala ka pa ba ng PMI? Papadala ka saan? Sa Asian country lang. Asian country. Iran nga yun. Ano? Kazakhstan, gano'n, Pakistan. Doon ka sa border ng Pakistan tsaka ng India. Parang intense. Kaaway kasi yun. Mag-pray po natin. And kung hindi naman po kayo ipapadala ng Lord, gusto ko maunawaan ninyo is may part din kayo to intercede and support these people na ipapadala ng Diyos. Tama po? Hindi magka-function ng mga missionary ng kanila lang. Kailangan po nila ng support ng local church. So, ngayon, inubuksan ko po yung isip ninyo sa mga bagay na to. Kasi kung ngayon nauunawaan natin that we are walking the same path as the disciples did, as John the Baptist did, as Jesus did, at dala-dala natin ang mabuting balita na ginawa ng Panginoong Jesus, hindi po tayo mananatili sa loob lamang ng 4 na sulok ng simbahan na ito. Tama po? Kaya kung bago po kayo sa church na to, at feeling nyo hindi pa kayo equipped,
I invite you to learn. Meron po tayong mga programa sa church na to learn. Meron po tayong discipleship. I invite you to learn. Okay? At kung kayo naman po ay equipped na at ready na kayo, I invite you to go. Magsilayas na kayo sa church na ito. And go and make disciples. Kahit doon sabi ko sa inyo, ang mission field ay hindi laging sa Pakistan, okay? Hindi laging sa ibang bansa, hindi laging sa Asian countries, sa European countries na ngayon ay dinodominate ng Islam. Hindi po laging doon, okay? Ang mission po ay across the street or around the world, na lagi pong sinasabi ni Pastor Joseph na magaling na siya sa biyaya ng Lord. Amen, palakpakan natin ng Lord. Tinubuhan si Pastor na hindi naman pala siya dapat tubuhan. Praise God. Kasi naka-experience siya ng tubo. Tawakan, hindi naman pala dapat tubuhan si Pastor. Tinubuhan pa rin. At least magaling na si Pastor. At may pinagagawa ko sa kanya ang Diyos. Amen? Habang buhay po tayo, may pinagagawa ko po ang Diyos sa atin. Ngayon, the mission field is across the street or around the world. Maaaring tinawag ka ng Diyos sa mga kakilala mo, mga katrabaho mo, sa mga kaibigan mo, kapitbahay mo, sa mga kasama mo sa community, or maaaring tinawag ka din ng Diyos. But the same suffering, okay, the same suffering is present. The same persecution is present. Ngayon po, sa Africa, hindi ko alam, pinapatay po ang mga Kristiyano. Genocide. Mass killings. Nung Palm Sunday lang, may pumasok sa church, ang church sa Africa, pinagbabaril po sila. At hindi po ito, may mga nagre-report nito sa social media, pero hindi ito napapansin masyado kahit ng government nila. Christians are being killed for what they believe in. Okay? Amen? Ngayon, we have to be expectant sa gagawin po ng Diyos in this church. Okay? It will be our culture. We will be a missionary sending church. Kaya po, mag-expect kayo. Learn what you can. Do what you can. Unawain po natin kung saan tayo dinadala ng Diyos. Kasi ito po ang mandato ng Diyos sa atin. This is the reason why we exist in this church. Una, syempre yung intimacy. Hindi pwedeng mawala yun. Ang pangalawa is yung mandate na binigay sa atin ng Lord in Matthew chapter 28. So, ito pong passage na ito, hindi lamang po ito nagtuturo sa atin ng prophecy ng Malakay. Ito po ay nag-e-expose ng puso natin ngayon. Okay? Hawakan niyo nga po yung puso niyo. Kaliwa. Yan. Nasa kanan. Yan po ba nasa kanan ng puso? Parang manok. Okay? So, kailangan po kasi ine-expose po nitong passage na ito ang puso nating lahat. Na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Dumating si Elijah in the form of John the Baptist. Dumating ang Messiah, si Jesus Christ. Namatay siya. Nabuhay muli. And they were both rejected. Kaya po kayo na nandito sa church na to, you have to expect rejection as well. Amen? Pero, hindi po tayo nito mapipigilan sa paghahayag ng salita ng Diyos. Tama po? Amen? Palakpakan naman po natin ang Diyos. Kaya po, in this church, alam ko po, medyo mabigat itong mga bagay na to. I-absorb. Kaya maniwala po kayo sa akin, ma-absorb niyo po ito unti-unti. Just keep coming, just keep hearing. Pero the same danger po kasi is in this room. You can hear the word, you can sit in church, you can see God move, you can even experience His presence, but you can still miss Him. You can still miss what He wants you to do. And hindi po dahil minsan hindi natin siya maramdaman or hindi natin makita yung ginagawa ng Diyos at hindi natin siya ma-fit sa preferences natin, ay hindi na kumikilos ang Diyos. Kumikilos po ang Diyos. Amen? So, expect po natin, magpalalim po tayo. And I encourage all of you and I challenge all of you to respond sa gusto pong gawin ng Diyos sa inyong mga buhay. Okay po? Tumayo po tayong lahat.